Tunay nga, Panginoon, na sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo, Diyos. Tunay nga, O God, na sa iyo namin natatagpuan yung kapayapaan. Sa iyo lamang namin natatagpuan yung kaligayahan, Panginoon, na hindi namin matatagpuan dito sa mundo. Kaya sa oras na ito, ikaw lamang yung aming pupurihin at sasambahin at susundin, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sa'yo ako ay lalapit, dadamin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo umaasa, pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko ay tanging ikaw lang, at habang buhay pa, nalilingkuran sa bawat araw na harapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa hilikhain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. So Jesus, sa'yo ako ay lalapit, dadamin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo umaasa, pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo.
Jesus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo saan ka man tutungo. Ang buhay ko tanging ikaw lamang, at habang buhay pa lilingkuran, ika'y susundin. So Jesus. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba at dinadakila ka namin, O God, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat sa pagyakap ng iyong banal na Espiritu ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang kailanman sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, God, na sa bawat araw lagi mo kaming ginigising, Panginoon, na may kalakasan, may panibagong sigla ng katawan, Panginoon. Lord, tunay nga, ang lahat sa amin ay galing sa iyo, Panginoon. Ano man po, God, yung mga tinatangkilik namin, ito po'y buhat sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya, Panginoon, sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga, O God, na napakadakila nyo, napakabuti nyo, napakatapat nyo sa aming mga buhay, bagamat kaming mga tao. Maraming mga pagkukulang, Panginoon, maraming mga kahinaan, may mga pagkakamali, pagkakasala kaming nagagawa. Kaya sa oras pong ito, patuloy na humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, nagawa, naisip, na salita na hindi po nagbigay lugod sa iyo. Even po sa aming mga kapwa. Kaya po sa oras na to, pakalinisin nyo nga po ang aming puso. Alisin mo pong lahat yung mga karumihan dito, Panginoon. Lord, gawin mo kami laging marapat sa iyong banal na harapan, Panginoon. Salamat sapagkat God, ikaw yung Diyos na laging naglilinis sa aming mga buhay, laging nagpapatawad, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, Diyos. At Lord, we pray, God, sa umagang ito na patuloy nga po ng gawin ito, samahan mo, Panginoon. Lord, sa lahat ng itatayo mo, patnubayan mo kami lagi ng banal na Espiritu mo, Panginoon, sapagkat God, inaamin namin dahil lamang sa biyaya mo kaya kami nakakatayo, Panginoon. Lord, wala po kaming alam, Panginoon, kaya Lord, sa iyo lamang kami laging umaasa, Panginoon. God, dalangin namin lahat ng itatayo mo, lalong-lalo na God, yung magme-mensahe. Patuloy nga, Panginoon, nalalangison mo yung kanyang mga labi, Panginoon. Lord, bibigyan mo siya lagi ng wisdom na nagmumula sa iyo. I-anoint mo siya palagi, Panginoon. Lord, dalangin namin lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, maging katatagan lamang sa aming buhay espiritual. Lalo kaming lalakas, lalong tatatag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin din po namin sa lahat ng makakasama naming sasamba sa iyo sa oras na to, sa live stream, Panginoon. Patuloy na ikaw yung magpala sa kanilang buhay. Patuloy na ikaw yung kikilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, mararanasan ka namin ngayong umaga, Panginoon. Lord, wala kaming ibang hiling kundi ang presensya mo, Panginoon. Ang aming makasama sa umagang ito, Panginoon. Lord, we worship you, Jesus. We praise you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, maalayan ka namin ng buong pusong pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Bilang pasasalamat, O God, sa napakaraming mabubuting bagay na ginawa mo na po sa buhay naming lahat, Panginoon. Tunay nga, God, na sa umagang ito, marami kang pasisiglahing puso, Panginoon. Marami kang palalakasin, marami kang ililigtas, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, ang araw na ito para sa iyo lamang, O God. Dalangin namin ng yung mga kapatid namin na wala pa rito, Panginoon, na patuloy nga po, God, idako mo po yung kanilang pangayakap sa lugaring ito, Panginoon, sapagkat ito yung araw na ginawa mo, Panginoon, upang ibalik sa iyo yung papuri at pasasalamat, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Inaangkin na po namin ang tagumpay ng gawain ito, Panginoon. Karapat-dapat nga itaas, karapat-dapat nga luwalhatiin, at karapat-dapat na ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, ang lahat ng mga anak ng Diyos,
ay magsabi ng Amen and Amen. Po, a blessed Sunday po sa buhay ng bawat isa sa atin. Tunay nga po na simula noon hanggang ngayon, dakila, tapat at palaging sapat ang ating Panginoong Diyos. Kaya't sumigaw nga po tayo ng isang malakas na hallelujah para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, na palagi kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Dakilang iyong katapatan, wala
Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na ikaw at ikaw pa rin ang aming babalikan at pupurihin sa aming mga buhay. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming aawitan ng katapatan mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila nito, Panginoon, patuloy naming nararanasan, O Diyos, yung pag-ibig na walang hanggan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, damihin po natin yung presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, so Jesus. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Walang
sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. At sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang at hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakilang ka sa buhay ko. Dakilang ka, o dakilang ka. Dakilang ka, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. O napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwan, hatiin ka. O napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. So Jesus, alalahanin po natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na yung buhay natin dati at yung buhay natin ngayon ay kakaiba na. Mas pinaganda na ng ating Panginoon Diyos. Kung aalalahanin lang po natin lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon, simula noon hanggang ngayon. Sobrang dami na pong ginawa ng Panginoon. Kulang po ang salitang salamat kung gaano po tayo ka-grateful sapagkat nakilala po natin siya bilang isang Panginoon na ating tagapagligtas. Kaya't patuloy po nating awitan ng kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sweet Jesus. Awitan po natin ng Panginoon. Napakabuti mo, Diyos.
Yes, O God, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Dati po kami tupanligaw, walang direksyon ng buhay, pero salamat sa inyong kabutihan. Hindi man po kami deserve. Kinahabagan niyo kami, kinawaan niyo kami. Kami po'y niligtas niyo, pinatawad. Ngayon, naging anak mo at patuloy na naglilingkod at hindi sumusuko. Bagaman kami nasa mundo pang ito, nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa inyong harapan. Ang lakas namin ay nasa misyon. Ang lakas namin pag sumasamba po kami sa inyo. Ang lakas namin pag kinakausap namin kayo. Salamat po Diyos sa spiritual family na ipinagkaloob niyo po sa lugar na ito, sa lahat na nakakonect dito. O Diyos, maging sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Salamat din po sa biological family namin. Thank you po sa regalo niyong pamilya po sa amin. Salamat din po sa mga kabuhayan. Sa lahat ng pinagkaloob niyo po sa amin, pura basa kakande. Even po Diyos, salamat po kami po'y nakakalakad, kami po'y nakakahinga, kami po'y nakakakita, kami po'y nakakarinig. O Diyos, bagaman dumarating minsan ang pagsubok, minsan nanghihina, pero nagtitiwala po sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad kami ng lalakad, hindi kami manghihina. Salamat sa atmosphere of Jesus. Ang sabi niyo po sa 1 Corinthians 13:13, ang tatlo'y mananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pagmamahal mo. Naligtas kami dahil sa inyong pagmamahal. Salamat po ngayong umaga. Samahan nyo kami, dalawin nyo kami. Lahat ang naririto, maging yung mga nakakonect sa website na ito, mga followers, viewers. I-bless nyo po ang bawat isa. Kami po'y nagpapakumbaba at umaasa lamang po sa inyong grasya at habag. Muli kaming lalakas, muli kaming sisigla. At higit sa lahat, magligtas po kayo ng kaluluwa sa araw na ito. Magpagaling kayo. Physical, spiritual. Lord, release freedom. Release salvation sa bansang Pilipinas. Sa kabila na maingay ang social media. O Diyos, pero hindi kami kayang apektuhan ng mundong ito. O Diyos, sapagkat kami may relasyon po sa inyo na tumatawag na nagpapakumbaba. O Diyos, we declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over the world. Salamat po Diyos, i-bless niyo mula bata hanggang matanda sa lahat na nakakonect dito. Kami po ay laging nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise God po. At sabihin niyo po sa inyong katabi, magandang umaga. Amen. Amen. So, alam natin talagang, ngayon po talaga spiritual warfare. No? Pagbukas pala natin ng Facebook, social media, pwede tayo maapektuhan. Pwedeng mawala yung kapayapaan sa ating puso dahil sa mga nangyayari. No? Pero, sabi po sa Roma 5:1, meron tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, ang kapayapaan po yung nag-iingat sa ating puso. Kaya sa kabila ng mga battle sa buhay, sabi po sa Philippians 4:6-7, manalangin tayo na may pasasalamat sa Diyos. Ang tingnan pa rin natin ay yung mga kabutihan ng Diyos. Alalahanin pa rin natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Amen? So maraming salamat po sa umagang ito at salamat din sa patuloy niyo pong pag-share sa lahat po ng naririto at mga nasa live stream. Magandang araw po sa ating lahat. At nagpapasalamat din po tayo sa umagang ito. Nakasama po natin sina Kuya Nestor, sina Ate Esa. Nandiyan po. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. So ang topic po natin ngayong umaga ay, sabi po dyan ay reason of remembering God. Ano ho? Reason of remembering God. Ano ho? So napakahalaga ng salitang
paalala, ano ho, o yung paggunita, pag-alala. No, di ba kahit yung pong yung birthday, di ba, pinagdiriwang natin yan. Nagpapasalamat tayo pagka may kaarawan, anniversary. So, inaalala natin ang kabutihan ng Diyos sa pag-iingat at paggabay sa ating mga buhay. Isang kahit Pasko, inaalala natin. Amen? Yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At minsan po ay yung, kahit po di ba sa Lord's Supper, sa 1 Corinthians 11, 24-25, ay inaalala natin. Pagka tayo nagpipira-piraso ng tinapay, inaalala natin yung ginawang sakripisyo ng Panginoon Hesus. Pag uminom tayo ng grapes, inaalala natin yung banal na dugo niya na naglinis, tumubos sa ating buhay. So, napakahalaga po ng paggunita at pag-alala. At di ba, minsan tao na, meron po tayong anniversary, ginaganap po sa San Ildefonso, yung national anniversary. Kasi inaalala natin na sinamahan tayo ng Diyos. Sa kabila po ng mga pagsubok, mga laban natin sa buhay, ay tayo buhay pa. Amen? So, reason of remembering God. So, ano ba ang definition po ng definition of remembering God? Sabi dito ay, to remember is to keep something in mind. So, iniingatan daw natin sa ating kaisipan. Amen? Yung mga yung pinoprotektahan natin, yung mga bagay na ginawa po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi dito, ito po yung mga connected words to remembering. Number 1 po ay acknowledge, to focus on, to consider, to take into account, to meditate, at not to forget. So ito po yung mga konektadong salita about remembering. Amen? So ang text po natin dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balitang ipinapangaral ko. So, nagsasalita po rito si Apostol Pablo at ang kausap niya po ay si Timothy. Dito po sa Old Testament, sabi po dito sa mga ngaral, chapter 12, verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. So, ang keyword dito, alalahanin natin ang Diyos. At ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, ang keyword, alalahanin. Ho. Sabi po ng iba, akala ko ba nasa New Covenant kayo? Bakit majority ginagamit nyo po yung Old Testament? So, ang sagot po dito, sabi po rito sa Roma 15 verse 4. Sabi po rito sa Roma 15 verse 4. Tayo nyo po. Kaya full gospel tayo kasi naniniwala tayo sa buong kasulatan, Old Testament, New Testament. Ano, wala pong contradict diyan. Sabi po rito sa Roma chapter 15 verse 4. Tayo nyo po. Ano mang naisulat noon pa. Amen. Sa kasama na po yung Old Testament hanggang ngayon. Ano mang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo. Amen? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. So, yan po ay walang contradict. Kung naalala nyo po na hindi pa kumpleto ang Bible noon, ipinrepisiya na ni Isaias sa Isaias 9:6 na may ipapanganak na tagapagligtas. So wala pa po noon ang New Testament, pero nagkaroon ng kaganapan. Kaya may pag-alala tayo, di ba, pagka Pasko. So ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay tungkol sa remembering. Sabi po rito,
What are the reason why we need to remember God? Ano ang dahilan? Bakit kailangan alalahanin natin ang Diyos? Number 1, His goodness. Amen. Dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Simple. Kasi tingnan po ngayon, sa ingay ng social media. Amen. Sa buong mundo. No, sikat ang Pilipinas. Amen. Pero makikita po natin na napakahalaga na ginugunita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kagaya po ng ating mga inawit, di ba, napakabuti ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos sa music ministry. Sabi po rito sa awit 103 verse 2, si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa. At huwag mong kakaligtaan. Ang keyword doon, huwag mong kakaligtaan. Sabihin niyo po sa iyong katabi, huwag mong kakaligtaan. Mabubuti niyang gawa. Amen? So, di ba, yung mga, alam niyo po, maraming mabubuting gawa. Tuusin niyo po, dati, di ba, yung bubungan po ng ating bahay ay tumutulo. Pero ngayon, hindi na tumutulo. May kisame pa. Amen? Marami tayong dapat alalahanin . Dati nagkasakit tayo ng malala. Pinagaling tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay tayo. Amen? Dati nagko-commute tayo. Pag nag-aaral, nagtatrabaho. Ngayon, may sarili ka ng sasakyan. Amen? Hindi niyo po ba papalakpakan ng Panginoon? Dati, hindi mo alam kung makakapag-aral ka pa. Pero ngayon, graduate ka na. At marami pang gagraduate ngayong taong ito. At may magaganda ng trabaho. Di ba? Yan ay kabutihan ng Diyos. Amen? Hello? Dati po, natatakot na tayo dahil ang ating edad ay lampas na sa kalendaryo. Pero ngayon, nagkaasawa ka pa. Amen? Si ma'am po yun. Amen? Hindi, ibig sabihin po, napakabuti talaga ni Lord. Kahit ito simple, pero para mapawi yung, di ba, para mapawi yung mga, ang isip natin ay ma-condition. Bakit hindi natin alalahanin yung mga kabutihan ng Diyos? Magpasalamat tayo. Balikan mo yung nakaraan mo. Amen? Hello? At syempre, sabi diyan, kabutihan ng Diyos na dapat nating alalahanin. Syempre, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Wala na pong papantay doon. Dati hindi natin alam yung purpose natin sa buhay. Paikot-ikot lang ang buhay natin. Hindi natin alam kung saan papunta tayo. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Hindi natin alam kung bakit tayo pinanganak sa mundong ito. Pero ngayon, maliwanag na maliwanag. Amen? Kasi naligtas tayo. At, siyempre, di ba, napakasimple yung kaligtasan natin, Ephesians 2:8-9, dahil sa grasya at habag ng Diyos, naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon Hesus. Hindi sa tayo'y magaling, tayo ay kung anumang kakayanan natin. Sabi doon ay hindi dahil sa ating lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Amen? Wala pong deserve. Isa man sa atin. Sabi sa Roma 3:10-23, di ba, lahat ng tao ay nagkamali, nagkasala. Amen? Wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanggap natin ang Jesus. Basic ito, no? Kasi hindi lang naman tayo nakikinig dito Pati po yung mga followers natin, viewers. Di ba? Naging anak tayo ng Diyos. Grabe, yung panalangin natin ay sigurado, may tatay tayo sa langit. May buhay tayong walang hanggan. Amen? Kahit mamatay man tayo sa mundong ito. Amen? May pag-asa. Kaya yung mga namatay kay Kristo, huwag kayong malungkot.
Kasi pagbabalik ng Panginoon Jesus, sabi sa 1 Thessalonians 4:16, 17, una munang bubuhayin ay yung mga namatay kay Kristo. At tayo po'y irarapture. Magkakasama pa rin tayo. Kaya, walang kulang sapat pag si Jesus ang ating tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas. Meron na tayong mapayapang relasyon sa Kanya. Amen. Ito po, sabi po rito sa Roma 5:1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Dami pong tao na walang kapayapaan. Ngayon, lalo na itong mga week na ito, grabe Amen? Sabi mo sa katabi, grabe. Ang mga tao ay nagpapakamatay sa kapwa-tao. Amen? Pero ang gusto ng Diyos, ang ipaglaban natin palagi ang Diyos na magliligtas sa atin at dadalhin tayo sa langit. Amen? Dahil siya lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Yung kapayapaan, hindi naman po masama na magkaroon po ng magarang bahay, maraming sasakyan, mataas ang posisyon, hindi po masama yan. Pero kung wala tayong personal na relasyon kay Kristo, hindi pa rin natin ma-enjoy ang buhay. Amen? Hello? Sabi dito ang mapayapang relasyon sa pamamagitan ng koneksyon sa Panginoong Hesus. Pangalawa, kalayaan. So, yan dapat nating alalahanin. Sabi po sa Galatia 5:1, pinalaya na tayo ni Kristo. Amen? Huwag na tayong paalipin muli. Alam niyo po, personal testimony ay dati po ako ibihag din ng bisyo. Siyempre, drugs. Pero salamat po sa Diyos dahil ang Diyos po ay may due process. Amen? Binigyan niya ako ng pagkakataon. Second chance. Tayong lahat, binigyan tayo ng second chance. At ngayon, malaya na tayo. Nakakapag-share tayo. May mga taong nahihipo. Hello? Tingnan po istorya ng Biblia. Kahit po si Maria Magdalena, papatayin siya ng tao Babatuhin Kasi nagkasala siya Pero ang Diyos ay may due process Nagbibigay siya ng second chance Amen? Bakit? Ano ba ang summary ng Bible? Ano ba ang purpose ng Diyos sa tao? Ano ba ang summary ng Bible? Ano ba ang the great commandment? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Ibigin mo ngayong kapwa. Yan po yung summary ng Bible. The great commandment. Yan ang purpose natin. Nandiyan po yan sa dingding. To love God and to love people. Kung hindi dumaan sa due process si Magdalena, patay siya. Ano itong Mariang ito na binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Siya yung nung ang Panginoon Jesus imuling nabuhay. Siya yung nandoon umagang-umaga. Amen? Itong makasalanan na nagmahal sa Diyos, siya yung naglingkod ng buong puso. Kaya nga sabi, pag malaki yung pagkakautang mo sa Diyos, mas malaki yung pagmamahal mo. Amen? Bakit? Binigyan ng pagkakataon. Tayo, kung hindi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos, nasaan na tayo? Amen? At, siyempre, personal testimony, kung hindi ang Diyos nagbigay sa atin ng pagkakataong mabuhay uli, hindi ko nakilala sana si Ma'am. At kayong lahat na naririto. Amen? Baka kung namatay pa ako noon, magalit pa mga magulang ko. Amen? Maghinanakit pa sa mundong ito. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, nandoon na kagaya natin, hindi tayo deserve, dahil sa grasya at habag ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon, pinalaya tayo. Amen? Lahat tayo, may kanya-kanyang istorya ng buhay. Amen? Kasi ang mundong ito ay imperfect. Amen?
Kailangan ng mga tao ng Diyos na pinuspos ng kahabagan para ipangaral ang mabuting balita. Amen? Yun yung text natin, 2 Timothy 2:8. Alalahanin natin. Si Jesus. Amen? Na ipinapangaral ko, sabi ni Pablo. Hello? Kaya, huwag tayong hihinto. Tulad po ng mensahe ni Pastora Daisy noong nakaraang linggo, mag-invite tayo. Mag-share tayo. I-duplicate natin ang ating sarili para maranasan din nila yung pagkakataon na magkaroon uli ng kalayaan. Amen? Sa Deuteronomy, punta po tayo sa Old Testament. Sabi po rito, Deuteronomy 8:14, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan. Amen? Tingnan po. Sabi mo sa katabi, huwag ninyong kakalimutan. Si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Alam niyo po yung Book of Deuteronomy, diyan yung mababasa yung alalahanin, gunitain, at maraming beses po diyan, basahin niyo po, Book of Deuteronomy. Laging sinasabi, ituro niyo sa mga anak niyo. Amen? Ipaalala niyo sa mga anak niyo. Amen? Diyan po sa Book of Deuteronomy, napakaraming beses na binanggit yung salitang alalahanin, gunitain. At ito po ay nung ang panahon na ang Israelita ay alipin. Amen? Ng Egyptian. At through Moises, pinalaya sila ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, nasa grace tayo, pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi po dito sa Deuteronomy 8:18. Amen. Di ba, ang mga dapat din nating alalahaning kabutihan ng Diyos ay kaligtasan, kalayaan. Siyempre, kalakasan. Tusin mo hanggang ngayon, malakas na malakas ka. Sabihin mo siyang katabi, malakas na malakas ka pa. Amen. Nag-ooperate pa sa iyo yung 5 senses. Amen. Yung hearing, yung seeing, yung touching, amen? Smelling, testing. Amen? Idagdag nyo pa dyan, nakakalakad tayo. Amen? Hello? Nakakapunta pa tayo. Meron pa rito makakarating sa New Zealand. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Bakit? Yan po ay purpose ng Diyos. Kagaya po ng mga Israelita. Tignan niyo po, pinalalahanan sila. Deuteronomy 8:18. Subalit, alalahanin niyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. May pangako ang Diyos eh. May pangako kay Nunong Abraham. Amen. Hello. Kay Isaac, kay Jacob, kay Jose, hanggang kay David, hanggang sa Panginoon Jesus, hanggang sa atin. Amen. So, alang-alang po doon sa covenant na iyon, natatamo natin yung biyaya ng kaligtasan, kalayaan, at kalakasan. Kaya sabi rito, alalahanin nyo na nagbibigay sa atin ng lakas ay Diyos. Pwede naman bukas, wala na yan eh. Amen? Pero bakit binibigyan pa tayo ng lakas? Marami pong mahihipo pang tao. Amen? Marami pang lalakas sa tao sa pamamagitan ng ating buhay. Marami pang maliligtas. Marami pang tao makikinabang. Amen? Kagaya po ng panalangin ni Jabez. Di ba? Sabi ni Jabez, Lord, bless mo ako. Enlarge our territory. Palabakin mo influensya ko. Amen? At iligtas mo ako sa kapahamakan. Tatlulaan naman yung panalangin ni Jabez eh. Pagpalain, palawakin, iligtas sa kapahamakan.
tulad ng panalangin ni Jesus sa buong body of Christ. Ano man pangalan ng church? Ang panalangin ni Jesus sa John 17, hindi ko idinadalangin na sila'y alsin mo sa daigdig na ito, kundi iligtas sa masama. Ini-intercede tayo ng Panginoon Jesus hanggang ngayon. Amen? Ganong kabuti ang Diyos sa atin. Amen? So, yun po yung kabutihan ng Diyos na dapat natin ding alalahanin. Kaligtasan, kalayaan, kalakasan. Amen? So, yun po yung number 1. No? Bakit natin inaalala ang Diyos? Number 1, His goodness. Number 2, His warning. Siyempre, kasama yun kasi yung warning ng Diyos ay kapakinabangan din natin at ililigtas tayo nito. Gaganda ang buhay natin kung makikinig tayo sa warning ng Diyos. Amen? Kilala naman nyo si Joshua, disciple po ito ni Moises. Sabi po dito sa Joshua 1:7-8, basta magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Sa totoo, human being po tayo. Wala exempted, pastor, bishop, sino man. Minsan, hindi pare-parehas. Pwedeng kahapon, ang lakas mo, anointed ka. Pwede ngayon, nanghihina ka, nakakaranda ka ng mga sipon, ubo, lagnat. Amen? Bakit human being tayo Hello? Pero, sabihin mo siyang katabi, mahalaga nagpapatuloy. Huwag mong hahanapin na, puspos ako nung nakaraan Kailangan ganyan. Darating talaga yon. Kanina nga, parang ako yung nanlalata, pero salamat. Dahil sapat po yung grace ni Lord. Ibig sabihin, sa Diyos, ang lakas natin ay nanggagaling lang sa Diyos. Alam niyo po, ako'y nakakatayulaan dito dahil may humipo sa langit. Kayo po yun. Bago kayo pumunta rito, nanalangin na kayo. Pinag-pray nyo na ang bawat isa. Hello? Nagtatagumpay tayo, ang bawat isa sa atin, may humihipo sa langit Naliligtas tayo sa mga aksidente, sakuna. Bakit? Yung anointing ng undefeated intercessor ay nasa sa atin. Amen? Hello? Napunta tayo sa prayer. Amen. Pero basahin ko muna po ito. Joshua chapter 1, verse 7-8. Ito po yung instruction, babala, kay Joshua. Basta magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa iyo ni Moises. Wag, ito po yung keyword, wag kang susuway sa anumang nakasa doon at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Sa ibang salin, wag kang liliko sa kaliwa, sa kanan. So, amen? Sa ibang salin po. So, iningatan ni Joshua yung narinig niya ngayon sa Diyos. Pinangalagaan niya yon. Ginugunitaan niya lagi yon. Ano ang magpapatunay? Yung sunod na verse magpapatunay na ingat si Joshua doon sa sinabing yon. Sabi po rito sa verse 8, huwag mong kaliligtaan. Grabe. May diin to huwag mong kakaligtaan Ibig sabihin huwag mong kakalimutan. Alalahanin mo. Huwag mong kakaligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Personal experience po ito ni Joshua kasi lagi niyang inaalala yung warning ng Diyos. Amen? Tayo po, di ba? May mga naging magulang po tayo. Marami yung iba dito nag-aral sa Maynila, yung iba yung nag-abroad. Di ba sasabihin ng nanay natin, panay ang bilin. Amen? Ay, huwag mo kakalimutan na minom ka ng ito yung vitamins. Di ba yung mga nanay natin, nagbibilin O huwag kang magagala sa gabi. Yung alauna ng gabi. Yung mga 10 oras ng gabi. Di ba kayo po magulang, ganyan po yung inyong pong babala sa inyong pong mga anak. Yung pupunta sa malayong lugar mag-iingat ka palagi. Amen? Bilang magulang, ang daming bili natin.
Sabihin niyo po sa inyong katabi, ang daming bili natin. Amen. Sino ba yung bagong alis? Si Atilin. Amen. Di ba? Ang daming paalaman. Amen. Hello. At glory to God. Maganda naman na kanya napuntahan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Balik tayo kay Joshua. Napatunayan po ito ni Joshua. No? Kaya nga si Joshua, inaalala niya inaalala niya yung, kasi may, inaalala niya, naglalagay pa siya parang monumento. Amen? Di ba yung mga, halimbawa, monumento ni Rizal? Amen? Yung mga naging bahagi ng kasaysayan na maganda ang ginawa. Amen? Di ba parang may memorial? Amen? Ginawa po ni Joshua yan. Papatunayan ba natin? Sabi po rito sa Joshua 4:21 to 23. Siyempre, ang pangako sa kanila ng Diyos, promised land. Maganda ang pupuntahan nila. Pero alalahanin natin, may Jordan River, may Jericho, may mga higante. Amen? Hindi shortcut. Hello? Ang isang bagay na masasabi natin, isang bagay ay tagumpay kung makikibaka tayo. Hindi maaaring hindi tayo aalis ng comfort zone. Amen? May sakripisyo. Pero dahil ito sina Joshua, dahil yung panahon kasi ni Joshua, talagang puro gera ito Amen? Nung panahon po ni Moises, mga supernatural yun Hinahati yung dagat. Amen? Hello? Kaya, alam niyo po yung leader sa Bible, iba-iba rin deal sa kanila Kaya, yung mga namumuno sa bansa, iba-iba po yung magkakaiba ng ugali. Yan. Amen? Kung sa panahon ni Moises, ang galaw sa kanya ng Diyos ay supernatural. Hinahati ng dagat. Kay Joshua naman, gera. Kay David, madugo din. Amen? Gera din. Pero pagdating kay Solomon, doon sa pumalit sa kanya, management na lang. Amen? Hello? Wisdom naman ang pinapairal niya doon. Hello? Pero balik tayo dito sa kay Joshua. 4:21 to 23. Pagkatapos sinabi niya sa bayang Israel, kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, kung ano ang kahulugan ng batong iyan, memorial, amen, may inilagay na bato doon sina Joshua, palatandaan, para maalala yung kabutihan ng Diyos. Sasabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Sasabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo tumatawid, tulad ng ginawa niya sa dagat na pula habang kami tumatawid noon. So, hindi masama. Naglagay po ng bato doon para gunitain. Halimbawa, wala na tayo. Maalala po ng yung simbulaan naman yun di ba? Simbolo. Na kaya pala nakalagay yung batong ngayon dahil doon, palatandaan pala yun ng sinamahan sila ng Diyos, tinulungan sila ng Diyos doon sa pagtawid sa Jordan River. Amen? So mahalaga po yun na lagi po nating inaalala yung ginawa ng Diyos. Kasi mamanahin din yan ng mga susunod na henerasyon. Amen? Halimbawa po, sina Enda, Tatang, di ba, na ipamana nila sa atin ay panalangin. Di ba, nagpe-pray tayo. Hello? Amen? Kahit may pandemya, kahit anong panahon. Nung isang araw, umulan, natakot tayo. Nag-pray tayo. Ngayon, mainit na mainit. Umaan Amen? Masaya ang tao, umaan Amen? Wala nang gaanong pumipila sa ayuda. Hello? Bakit pinagpala na Alam niyo po ba, yun ang panalangin ni Jabez Lord, pagpalaan niyo kami.
Amen? Enlarge our territory. Pag pinagpala tayo, di tayo na magpapala. Hello? Palakpak po sa Panginoon. Amen? Pakaseryoso po natin. Amen? Number 3 na tayo. Bakit ba kailangang alalahanin natin ang Diyos? Number 3, God wants us to pray. Lalo na po yung pangkasalukuyang pangangailangan ng ating bansa sa panahong ito. Amen? Kailangan ngayon talaga ay yung nagpe-pray tayo. Amen? Huwag na tayo makikisaw-saw sa Amen? Kasi maapektuhan tayo. Mga tao din yan, human being. Mga tao yan na may hangganan. Amen? Pero mahal natin silang lahat. Ang dapat gawin natin, manalangin tayo, Lord, kung paano niyo po ako iniligtas, ganito po ang gawin niyo sa 120 milyong Pilipino. Ako po ay hindi deserve sa inyo. Ako ay maruming basahan, pero nahabag ka sa akin, naawa ka sa akin, pinatawad niyo ako, iniligtas niyo ako, pinalaya niyo ako. Ngayon din po ang gawin niyo sa lahat ng Pilipino. Bakit? Di ba, sabi naman ng Biblia, walang matuwid eh. Dahil sa grace ni Lord eh. Hello? O di gayon na ipag-pray natin sa kanila. Kasi kay Lord, mahal niya lahat. Mga Cornelio man yan, mga Sakeo man yan. Amen? Mahal niya yan. Kaya nga siya naparito sa lupa, hindi para hatulang parusahan ang mga tao kundi iligtas. Kung alam na alam natin yung John 3:16, basahin natin ang John 3:17. Pumarito siya para hindi hatulan tayo kundi iligtas. Sabi mo siya katabi, iligtas. Amen? So sabi po rito sa 2 Chronica 7 verse 14, ito po yung kailangan ngayon. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. So, may part na gagawin tayo, may part din naman gagawin ng Diyos. Amen? May gagawin tayo. Sabi mo sa katabi, may gagawin tayo. Anong gagawin? Una, magpakumbaba. Amen? Hello? Alam niyo po, may ikukwento ko sa inyo istorya sa Bible. Ano ho? Dito po sa Daniel 4:37. Yan. Basahin muna natin. No? Ito'y panahon na nakabalik na siya sa Diyos. Amen? 7 taon siyang itinama ang puso niya. Amen? Pero nakabalik siya sa Diyos. Nakabalik siya sa trono. Sabi po rito sa Daniel 4:37, kayang akong si Yahweh, kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan, sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan, ibinabagsak niya ang mga palalo. Bakit? Bakit niya nasabi ito? Kasi siya po yung hari na nagpalalo. Amen. Alam niyo po ito di ba siya yung hari ng Babylonia? Yung Babylonia po ngayon, Iraq po yan. Amen? At makapangyarihang bansa po yan. So, nung time na yon, ito pong ang naghahari noon ay si Nebuchadnezzar. At kahit sa Jerusalem, siya po yung sumakop sa Jerusalem noon. Siya ang bumihag kina Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego sa mga Israelita. Yung iniwang sunog, nakatiwangwang yung wall of Jerusalem. Siya naghahari noon. Pero nung panahong iyon, wala siyang paniniwala sa Diyos. Isang araw, tiningnan niya yung paligid, sabi niya sa kanyang sarili, napakaganda ng Babylonia. Amen? Napakahusay ko, napakagaling ko. At nung binanggit niya yon, may narinig siyang tinig. Amen? Hello? Sabi po ng tinig
aalsin kita sa trono. Amen? Hello? Hello? At ikaw ay gagapang na parang hayop. Sapagkat kinukuha mo ang karangalang nararapat sa Diyos. Pagkatapos po nito, nanaginip po si Nabucodonosor. Ang napanaginipan niya po ay isang malaking punong kahoy. Amen? Na hanggang abot sa langit. So, sinisilungan niyo ng mga hayop, pinupugaran ng mga ibon. Ay hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog kasi nababalisa siya. Hindi naman kayang ipaliwanag ng mga matatalino sa palasyo. Pinatawag po si Daniel na naglilingkod sa Diyos. Na-interpret po ni Daniel yon. At sinabi po ni Daniel, kayo po yung punong kahoy na yon na nagpakataas. At inaalis ng Diyos yung trono sa inyo. At ikaw ay gagapang na parang hayop. Amen? Kaya po si Haring Nabucodonosor ay iniwan po yung palasyo, nanirahan siya sa gubat, kasama po yung mga baka, mga hayop. At namuhay siya parang hayop. 7 taon po yun. At yung 7 taon na yun, dito niya nasabi ito. Na yung palang kanyang lakas ay galing sa Diyos. Amen? Kaya kapag kinuha ng tao ang kaluwalhatian na nararapat sa Diyos, ito, hindi naman ito nagmura eh. Amen? Hindi nito minura ang Diyos eh. Nagmataas lang ito eh. Amen? Hello? Pero ibinagsak siya ng Diyos. Kaya lahat ng palalo na inaangkin, na kaya niya nagawa ang isang bagay na nararapat ay sa Diyos, idadawn po yun ng Diyos. Amen? Kaya kung naalala niyo yung Deuteronomy kanina, chapter 8, ang lakas natin ay galing sa Diyos. Amen? So, ang sekreto lang naman ay pagpapakumbaba. Now, keyword, pagpapakumbaba. Sabihin mo siya katabi, keyword, pagpapakumbaba. At meron po akong ginawa dito. No? Kasi ito po yung nakikita natin sa mundo. No? Updated naman tayo sa Facebook, sa social media. Napapanood natin. Nakikita natin nangyayari. Tignan niyo po. Yan. Palatandaan na mataas ang pride ng isang tao. Number 1, hindi siya marunong umamin ng pagkakamali. Amen? Sa maraming hearing natin napapanood, meron ba kayong nakita doon na umamin na, ay ako po yung talagang ginawa ko po yan? Amen? Wala. Ewan ko kung merong umamin. Ewan ko po sa inyo. Baka hindi ko napanood lahat. Wala pong umaamin. Ang nakita ko lang na napanood ko, katatawanan naman yon sa bubble gum. Pag ako ay nakaupo, mambababae ako, at least honest. Di ba? May mga ganun palabas eh. Pag ako ay nakaupo, magkukurap ako, at least honest. Amen? So, ito po yung realidad. No? Same, nangyayari po yan sa mundo. Palatandaan na mataas ang pride ng isang tao, hindi siya marunong umamin ng pagkakamali. Siya na nga ang mali, siya pa ang galit. Amen? Nakakita na po ba kayo ng ganon? Siya na ang mali, siya pa ang galit. Palatandaan po yan ng mataas sa pride ng isang tao. Kahit hirap na siya, hindi pa rin siya hihingi ng tulong. Pangatlo. Pangapat, hindi niya matanggap na nakalalamang ang ibang tao sa kanya. Amen? Para si Nabucodonosor. Amen? Kaya lang, Diyos yung
pumitik sa kanya eh. Amen? Hindi siya marunong mag-sorry. Amen? Hello? Palatandaan. Marahil napanood nyo na ito. Amen? Pero totoo po ito eh. Sa Biblia po marami istorya. Kahit po sa Acts chapter 12, si Herodes, nung tinanggap niya yung papuri ng tao. Amen? Hello? Inangkin niya ang kaluwalhatian. Alam niyo po, namatay siya, inuud pa siya. Hinampas siya ng anghel ng Diyos. Acts chapter 12, kung hindi ako po nagkakamali, verse 23. Pero basta sigurado ako, Acts chapter 12. So dito po ay, ang Diyos ay mabuti. Kaya advantage na meron tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Lahat ng meron tayo, galing po sa Lord yan. Ginagamit daan tayo. Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Pasalamatan natin, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Tayo binigyan tayo ng lakas. Amen? What are the reason why we need to remember God? Number 1, His goodness. Number 2, His warning. Number 3, God wants us to pray. Tutuloy ko po yung 2 Chronicles 7 verse 14. Sabi doon, ngunit sa sandaling ang bayang pinili ko, magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako. Talikuran ng kasalanan. Pag ginawa natin yung 4 na iyon, yung part ng Diyos gagawin niya. Diringgin ko sila. Papatawarin ko sila. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasagana at katiwasayan. Si Nabucodonosor, 7 taon, tagal. Na-purify ang kanyang puso. Amen? Nilinis ang kanyang puso. Nakita niya, meron palang dapat bigyan ng parangalan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya, glory to God. Nakatayo ako dito, naririto tayong lahat, nabubuhay tayo dahil yan sa grace ni Lord. Kaya tayo po'y tumayo, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Thank you, Lord, sa umaga pong ito. Dahil sa inyo pong grasya at habag naligtas kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa anak mong sa Jesus mula sa kadiliman. Tinawag nyo kami tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Naging anak mo. Although sa mundong ito maraming pakikibaka, pero nagpapatuloy kami. Minsan nadarapa, bumabangon kami. Minsan nanghihina, muli kami lumalakas. O Diyos, dahil anak mo kami. O Diyos, salamat po o Diyos na inaalala namin ang kabutihan mo na ngayon pong umaga. Inaalala din namin yung mga babala mo sa amin. At lagi kaming mananalangin, o Diyos. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head. Oh, Alalahanin mo, kabutihan ng Diyos mula pagkabata hanggang ngayon. From nothing to something. Diba? Napakabuti ni Lord. For your mercy never fails me. Noon, natatakot ka. All my days Hindi mo alam kung paano mo haharapin ang bukas. Pero, ngayon nag-aaral ang mga anak mo. Di ba ang buti ni Lord? Of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Dati, ikaw man ay kabataan. 'Cause all my life you have been Iniisip mo kung paano ka makakapag-aral. so good. Pero ngayong graduate ka na, And every breath that I am able. binigyan ka ng trabaho. Oh, I will sing Di ba dapat pasalamatan natin ang Diyos? goodness of God.
Dati namamasukan ka lang. You have led Pero ngayon, may pinagkatiwala ng kabuhayan na imamanage mo. Di ba galing sa Diyos ang lakas na yan? I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause All my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing Yes. of the goodness of God. Dati, may karamdaman ka. Ngayon, sinagaling ka na ni Lord. Dahil siya ay Diyos sa magagamot. Ika'y mabuti Kala mo noon, mawawala ka na. Pero hanggang ngayon, buhay ka. Diba? Dahil yan sa kabutihan ng Diyos. Kabutihan ng Diyos. Ika'y Tapat sa habang Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po ang Panginoon, marahil narito kayo sa Pilipinas, nasa ibang bansa, o saan man lugar kayo naroroon. Ang Diyos hindi po nagko-condemn. Maliwanag po ang sinabi niya sa John 3:17 na parito siya sa lupa, hindi para hatulan ang mga tao, kundi iligtas. Ang bawat tao sa mundong ito ay mga kakayanan, husay at galing. Pero imperfect ang mundong ito. May mga bagay ding kahinaan ng tao. Kaya ang gusto ng Diyos ay ibigay sa Kanya ang karangalan. Lumapit tayo sa Kanya kung kayo po'y bago. Ang pinakamahalaga sa panahong ito, sa maingay na mundong ito, ay ang mapayapang pakikipagrelasyon sa Kanya. Ito ang magtatawid sa buhay natin sa mundong ito. Kapag ka may relasyon ka sa Diyos, hindi ka apektado ng narinig mo. Hindi ka apektado ng nakikita mo. Hindi ka pwedeng diktahan ng ibang tao. Ang binabalyo mo ay yung relasyon mo sa Diyos. Naalala mo ang Kanyang kabutihan. Alam mo ang Kanyang warning. Nagpapakumbaba ka at lahat ng iyong mga desisyon binibigay sa Kanya. Lahat ng iyong mga plano. Yan ang tamang dapat nating ibigay. Surrender life is a power for life. Kaya ngayon, kung bago ka, sabihin mo lang, sumunod ka sa akin panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa inyong salita.
Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya nanaog ka rito sa lupa. Inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, sino man po tumanggap sa inyo, o Diyos, tumanggap sa anak mong si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, narito man siya sa Pilipinas na sa ibang bansa, pagpalain niyo po siya. Salamat ang kanyang pangalan, nakasulat sa aklat ng buhay, at tulungan niyo siya na patuloy na lumago sa inyong gawain. Kung merong malalapit na gawain sa mga bansa na kinaroroonan nila, probinsya, Lord, magkaroon siya ng church na dadaluhan na ipinapangaral ay si Jesus lamang ang tagapagligtas. Si Jesus lamang ang daan ng katotohanan at buhay patungo sa Ama, o Diyos. At lumago siya sa panalangin, pag-aaral ng inyong salita. Ganon din ang kanyang pamilya, ipagpalain nyo. I-bless nyo po sila. Lord, salamat po ngayon pong umaga na inaalala po namin ang inyong kabutihan. Salamat po sa regalo nyo po mga pamilya sa amin. Salamat po sa kaligtasan ng aming sambahayan. Salamat din po sa kabuhayan. Salamat din po sa mga talento at kakayanan. Salamat po sa gift of the Holy Spirit, sa word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy, gift of interpretation, gift of tongues. Lord, thank you po sa ministry na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, thank you po. I-bless niyo po, Ama. Hindi lamang kami ang buong body of Christ na nagdaraos ng gawain. Dalawin niyo, bisitahin niyo. Salamat sa purong salita mo ang matanggap nila sa araw na ito. O Diyos, salamat sa Holy Spirit na mag-guide sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa maliwanag na instruction ng inyong salita sa bawat church, sa buong body of Christ sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Balutin ng dugo ni Jesus ang body of Christ, maging ang pamilya po ng bawat isa. Lord, salamat po sa spiritual power, spiritual authority, lahat ng natural evil calamities. Lord, we cancel in the name of Jesus lahat ng accident sa kuna. O Diyos, salamat po dahil ang bawat siya'y balot ng dugo ni Jesus, kaya winawalang karapatan namin anumang aksidente sa kuna, sa single, sa tricycle, sa four wheels, sa aeroplano, barko, be depart, be disconnected. Lahat ng anumang mga sakuna sa buhay ng bawat siya sa pangalan ng Jesus. Even mga sickness and diseases, Lord, release healing. Ang katawan po namin, templo nyo. O Diyos, anumang sakit nakikita nyo sa katawan ng bawat isa. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Lord, salamat po. Release permanent healing. Permanent healing in Jesus' name. Anumang sakit to, in Jesus' name. Salamat sa favor. Salamat sa answered prayer. Lord, bless, release promotion sa pamilya ng bawat isa. Lagi kami nagdideklara every Sunday sa lahat ng gawain, yung mga anak nila at apo na nag-aaral, kaya't lahat sila na entablado, o Diyos. At gaganda ang kanilang buhay, magiging pagpapala sila sa kanilang mga pamilya. Yung mga breadwinner, magulang, na nagninegosyo man sila, nagsasaka man sila, nagtatrabaho man sila sa gobyerno, private sector, o sa ibang bansa, Lord, release promotion, anointing of Abraham. Pagpalain niyo ang bawat isa sa loob at labas po ng bansa. At maraming tao ang mapapagpala sa buhay po ng bawat isa, o Diyos. Lord, gamitin niyo kami at ang aming pamilya ay gamitin niyo sa paglilingkod sa inyong harapan, o Diyos. Ano man mga spiritual gifts, i-bless nyo ang bawat isa. At thank you po na hindi mawawala sa aming puso lagi yung magpasalamat, magpuri. Maging mga OFW, hindi man namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin po ng aming panalangin. Lahat ng aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, lahat po ng konektado sa church na ito, lahat ng OFW, bless them. I-bless niyo po sila. Salamat sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Salamat sa protection. Pagpalain din niyo po ang mga gawain sa iba't ibang bansa. Lord, salamat po at magtatagumpay sila yung pangarap nila sa kanilang mga pamilya, magkakaroon ito ng kaganapan. At yung pong mga mag-a-abroad pa, i-bless niyo sila. Lord, salamat sa answered prayer sa kanilang buhay, sa tamang panahon. O Diyos, thank you po. We are blessed. At salamat po yung anointing ng undefeated intercessor mananatili sa aming buhay. Yung anointing ng undistracted prayer magpo-flow sa aming buhay. Yung gift of faith, O Diyos. Yung atmosphere of Jesus. Yung faith, yung hope,
yung love mananatili sa aming buhay. We are blessed. Salamat po, Diyos. Philippine is for Christ. Yung nangyayari, bless nyo po kung paano nyo kami iniligtas. Ganyan din po ang gawin nyo sa 120 milyong Pilipino. Kung paano kami nagkaroon ng relasyon sa inyo, ganyan din po ang gawin nyo sa lahat ng Pilipino, mula sa Pangulo hanggang sa mga mamamayan, sa barangay level. In Jesus' name, gamitin nyo ang body of Christ to share the gospel, to win soul and make disciple, O Diyos. Ang church matatag, hindi aalis sa purpose, O Diyos, na mahalin kayo, mahalin ang kapwa. Pinupuri ka namin. Kayo ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.